Praise God. Good morning po sa ating lahat. Happy Resurrection Sunday. Amen. Maligayang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hallelujah. No? Parang hindi kayo masaya na muling nabuhay ang Panginoon. Lahat nga po ng masaya dahil muling nabuhay ang Panginoong Jesus ay pumalakpak ng malakas. Hallelujah. Glory. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hindi nagtapos ang kwento sa Biyernes Santo. Amen. Dahil dumating ang linggo, dumating ang araw ng pagkabuhay. At kaya nga tayo mga mananampalataya, kaya tayo mga Kristiyano, ang ating panambahan ay araw ng linggo. Dati Sabado Yung panahon ng mga Hudyo, Sabado po ang kanilang pagsamba. Pero tayo ay naging linggo. Bakit? Sapagkat ipinagdiriwang natin ang araw ng muling pagkabuhay. Amen. At ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay mahalaga pa rin sa atin. The resurrection still matters today. Amen? Ano ba? Ano kung nabuhay si Jesus? Ano kung siya'y nagbangon mula sa mga patay? Ano po yung kahalagahan nito sa atin ngayon? Naalala ko po nung ako'y bata pa, no? Lagi naman ganun naalala ko nung ako'y bata pa. I think I was in my 20s nung ang aking pong lola. Dalawa yung lola ko. Yung isa namatay nung ako ay kagagraduate pa lang ng high school. I was 15 or 16 during that time. Ako yung nagbantay sa ospital. Yung pangalawang lola ko, nagpapastor na ako sa Valenzuela nung siya ay namatay. Bago po siya dalhin sa San Lazaro, idinaan muna siya sa akin nung parents ko doon po sa Valenzuela kung saan ako nakatira, doon sa parsonage. At doon ko po siya nakausap. No? Nasa isang table kami, opposite, andun yung lola ko, nandun ako sa kabilang side. Nagpapaalam siya sa akin. Sabi niya ay ibinigay na niya lahat sa Panginoon. Amen? Ibinigay na niya sa Panginoon ang lahat. Yun yung mga huling salita niya na naalala ko. Alam ko yun na yung mga huli niyang sasabihin. Amen? I remember sitting beside her in those final hours. Ano ba yung tumutunog? Hindi ko alam. Hangin? Saan side? Paki-identify. Yan, paki-ano na lang yung hangin. Okay, yan. Para... Ayun. Akala ko meron tayong sound effects Okay, I remember sitting beside her in those final hours. Naranasan niyo na ba yun? Yung merong isang nakaratay, alam nyo na naghihintay na lang ng oras tapos kayo yung nagbabantay. No, Sister Aw, madalas. Di ba? I was sitting beside her in those final hours. Siyempre, mabigat yung puso ko. And asking the ultimate question. People have been asking for thousands of years. Ito po yung question na yon. Ang kamatayan ba talaga ang katapusan? Is that really the end? Is there hope beyond death? Meron bang pag-asa? Di ba? Pagkatapos po ng kamatayan, meron bang pag-asa? At kung meron man, paano tayo makakatiyak? Paano tayo makakasiguro? How can we be sure that there is hope? Amen? Dalawa lang naman ang buhay Either you have a hopeless end or you have an endless hope. Amen po mga kapatid. The question, is there life after death, lies at the heart of the Christian story. At ito po maganda mga kapatid. Sa atin pong pananiwala, sa atin pong pananampalataya, we have this claim as Christians. Ano po yung claim na ito? The boldest claim ever made in human history. And this is it. Jesus of Nazareth died. Totoo naman. Hindi natin tinatanggi yun. But what made the difference? Ito po. Then He came back to life. Amen? Namatay siya, pero bumalik siya. Nagbangon mula sa kamatayan. Jesus came back to life. Kaya nga, yung mga Kristiyano sa buong mundo ngayon, ang batian, He has risen. Ano ang sagot doon? He is risen indeed. Dito nga sa side na to, sabihin nyo nga, He has risen. Sagot dito sa kabila, He is risen indeed.
Parang malamya ngayon. Hindi kayo nag-almusal. Okay. He is risen. Want to ready go? He is risen indeed. O baligtarin natin. Ito naman, He is risen. Tapos ito naman, He is risen indeed. Okay, want to ready go? He is risen. He is risen indeed. Amen. Hallelujah. Ito po yung ating claim. Ito yung ating pinaniniwalaan. It is not just a religious belief. It is not just a historical claim. Alam niyo mga kapatid, ito pong resurrection, ito pong muling pagkabuhay is a present reality. And you know what? It changes everything. Lahat sa buhay natin nagbago dahil si Jesus ay muling nabuhay. Kung nanatili siyang patay, sabi po ng Biblia, you are still in your sin. Sabi po ng Panginoon. The resurrection really matters today. Let me give you several reasons. Marami, pero magpo-focus tayo sa 3 na dahilan. Ang una po, mga kapatid, na dahilan, the resurrection validates who Jesus is. Siguro yung keyword dito is the word validate. Pag sinabing, di ba, pag ikaw yung nag-present ng ID, sasabihin sa iyo, oh, hindi po valid ito. Okay, hindi pwede ito. Amen? Hindi katanggap-tanggap ito. When we say it's valid, totoo, hindi fake. Okay? So ito po mga kapatid ang napakaganda na katotohanan na si Jesus dahil siya'y muling binuhay, pinapatunayan nito na hindi siya sinungaling, hindi siya peke. Amen? Hindi tayo niloko. Kasi sabi ni Jesus, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Eh hindi naman siya nabuhay uli. Kung hindi siya muling nabuhay uli, hindi totoo yung sinabi ni Jesus. Nakukuha niyo po? Kung hindi muling nabuhay si Jesus, hindi niya kayang sabihin yung binasa natin, John 11:25, I am the resurrection and the life, and the one who believes in me will live, even though they die. Okay? So kung hindi muling nabuhay si Jesus, hindi totoo ito. Nakuha niyo? Kasi kung nanatili siyang patay, He cannot say that I am the life, I am the resurrection. At hindi rin niya pwedeng sabihin lahat ng mananalig sa akin, muling mabubuhay. Pero, ito po mga kapatid, kung si Jesus ay nanatiling patay, huwag mo siyang panaligan. Huwag mo siyang paniwalaan kung nanatili siyang patay. Pero kung siya'y muling nabuhay, ano pa ginagawa mo? Si Buddha namatay, nanatiling patay. Si Muhammad namatay, nanatiling patay. Si Zoroaster namatay, nanatiling patay. Si Joseph Smith namatay. Sino ba si Joseph Smith? Founder ng Mormon. No? Namatay, nanatiling patay. Si Kibuloy, bakit hindi pa namamatay? Tumatakbo pa raw kaya malakas pa, tumatakbo pa. Nakita niyo po mga kapatid, itong mga pundador o mga founder ng mga religions na pinaniniwalaan ng bilyong mga tao, they died, but you know what? They remain dead. Amen? But tayo po, yung founder natin, he died and he rose again. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Pag yung isang tao nabuhay mula sa patay, pakinggan mo. Amen. Amen. Jesus, hindi siya kagaya ng iba. Amen. Many people throughout history claim to speak for God. Pero si Jesus, iba yung claim niya. He didn't just claim to speak for God. Ito yung claim ni Jesus, that He is God. Although hindi niya sinabi in a direct way. Pero kung titingnan niyo po yung mga ginawa ni Jesus at saka mga sinabi niya indirectly, you can only conclude sa isang bagay. He claimed to be God.
At hindi lang niya claim na siya Diyos, pinatotohanan niya. Di ba? May nanligaw na ba sa inyo? Sabi, asindero. Naalala ko yung kwento ni Lola Angel eh. May nanligaw na sa kanya, asindero. Yung pala, wala namang asyenda. Nagtitinda lang ng asin. Asindero. Wala ka namang proof. Wala ka namang patunay. Pag ikaw ay asindero, dapat meron kang asyenda. Patunay ka. Pag ikaw ay doktor, dapat meron kang patunay na ikay nakatapos, pumasa sa board. Di ba? Yun ay patunay. That is a proof of your claim. And Jesus, He did not only claim that He is God, He proved it. Amen? Pinatunayan niya, hindi lang niya sinabi, ginawa niya, hindi lang niya sinabi, ito po ay pinatunayan niya, mga kapatid, na siya ay Diyos. Anyone can make a claim, but si Jesus lang yung nakagawa ng hindi kayang gawin ng sino man, yung mabuhay mula sa mga patay. Si Lazaro, may bumuhay sa kanya. Kaya siya muling nabuhay. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Si Jesus, siya mismo yung nagbangon mula sa mga patay. Okay? So, He has the guts to claim, and yet He also has the credentials to prove, to certify that He is indeed God. Jesus walked out of the grave to back up His claim. If someone can walk out of their own grave, yes, they have my attention. Kung ikaw na natili kang patay, hindi ako maniniwala sa'yo. Ako nyo? Hindi ako maniniwala sa'yo. Patay ka pa rin eh. Ha? Si Buddha, ba't ako maniniwala kay Buddha? Patay pa rin si Buddha. Nanatili pa rin patay si Buddha. Although kamukha ko si Buddha. Pero ito po mga kapatid, if someone walk out of the grave, they have my attention. Amen. The resurrection is heaven's exclamation point that Jesus is who He says He is. It is heaven's stamp of approval. It is the Father saying to us, paniwalaan nyo yung anak ko. Kasi muli ko siyang binuhay. The resurrection tells us we're not following a myth. Amen? Hindi tayo na sumusunod lang sa isang alamat. Amen? Jesus He is who He says He is. The resurrection is God's way of saying, eto yung anak ko, makinig kayo sa Kanya. Amen? Di ba 3 beses sinabi ng Panginoon, ng Ama sa langit, nung bautismo ng Panginoon, sabi niya, narito ang anak na lubos kong kinalulugdan. Sa transfiguration, nung nagbagong anyo ang Panginoon, talagang napakaputi, nagniningning, ang sabi po ng mga alagad, nakasama niya. Ano sabi? Nadinig nila ang Ama mula sa langit, narito ang anak ko, pakinggan niyo siya. Pero ito yung po ay mga patikim pa lang. But the ultimate exclamation point is when God raised up Jesus from the dead. Na sinasabi niya sa lahat, sinasabi niya sa buong mundo, ito talaga ang anak ko na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Bakit kayo makikinig sa mga namatay at nanatiling patay? Bakit kayo tumatawag, dumadasal sa mga patay? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya. Ha? Bakit kayo tumatawag sa mga patay? Samantala, eto na nga, iisa lang ang nabuhay mula sa mga patay. At sinasabi ng langit, sinasabi ng Ama, eto ang aking anak. Lubos ko siyang kinalulugdan. Siya yung inyong pakinggan. Amen? That Jesus is true. The resurrection validates everything Jesus said. Amen? Ano ba yung mga sinabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Kung hindi siya muling nabuhay, peke. Hindi siya truth. Alam nyo?
Hindi siya yung daan. Hindi nga niya alam kung anong daan eh. And then He is not life. He did that rose from the dead. But John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And muling nabuhay. Ano ngayon yun? Totoo. Ano pa sabi ni Jesus? I have come to give eternal life. Totoo ba yun o hindi? Totoo kasi muli siyang nabuhay. Siya'y may buhay na walang hanggan. Ang sinumang nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah! Manalig ka, huwag kang tumawag sa patay. Amen, huwag kang magdasal sa mga patay. Huwag mong ilaga kang pagtitiwala mo sa mga namatay at wala namang napatunayan. Eto, meron pong nagpatunayan. Si Jesus. Amen? Ano pa? He has the power to forgive sins. Kung si Jesus na nanatiling patay, hindi siya tagapagligtas. Sarili nga lang niya, hindi niya kayang iligtas. But Jesus rose from the dead. Why? He is a mighty Savior. Hallelujah! Jesus cleanses us from our sins. That the blood He offered was accepted, that the sacrifice that He has given was pleasing to the Father, so that anyone who would come before Jesus and who would receive Him sa kanyang buhay, ang sabi po ng Bible, they will find forgiveness of sins. Hallelujah. Taas ka ng kamay ng mga pinatawad ng Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Because of Jesus' resurrection, your sins are forgiven. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, sabi ng Biblia, mananatili kayo sa inyong kasalanan. Nasa lumang tipan pa rin tayo, maghahadog pa rin tayo ng kambing, tupa, toro, kalapati. Pero minsan lang namatay ang Panginoong Jesus. Naging ganap na handog. At ngayon, siya muling nabuhay. Ang ibig sabihin, yung handog na yon ay tinanggap ng langit para sa ating lahat. Amen. At ito masakit, ito matindi. Ito yung sabi natin todong-todong claim ng Panginoon. Sabi ni Jesus, I am Lord. Ako ang Panginoon. Kung si Jesus na natiling patay, huwag mo siyang pansinin. Wala siyang claim sa'yo. Patay ka eh. Wala kang magagawa sa akin kung nanatili siyang patay. Pero ito po, makinig kayong mabuti. Kung si Jesus ay tunay na nabuhay, siya ang Panginoon. Jesus is Lord. Amen? Ang ibig sabihin, meron siyang say sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Kanya, wag mo akong pakialaman, patay ka na. Hindi. Si Jesus ay muling nabuhay. Siya ang Panginoon ng lahat. May pakialam siya sa atin. Kailangang sumuko tayo. Kasi muli siyang nabuhay. Na yung sinabi niya, totoo. He is the way, the truth, and the life. He gives eternal life. He forgives our sins. But He is also Lord. Siguro sasabihin natin, Lord, manatili ka na lang patay eh. Gusto ko pa rin yung buhay ko eh. Diba? But if Jesus rose from the dead, you cannot live as you want, as you please. No. He has a right over you. Why? Because He rose from the dead. Amen? Amen? Nanatili siyang patay, libre ka na. Absuelto ka na. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo kung nanatili siyang patay. Muling nabuhay. Ano ibig sabihin? Panginoon. Hindi mo siya matatakasan. Lahat pananagutan natin sa Kanya. Yung krus, yung impyerno, sinuong niya eh. Muli siyang nabuhay. Therefore, He has a right over us. Amen. Without the resurrection, Jesus is just a good man, a good teacher. He is a martyr if He did not rise from the dead.
But Jesus rose from the dead, therefore He is Savior, therefore He is Lord. Amen? He is Lord. He is Lord. The resurrection tells us we're not just following a myth. Hindi tayo sumusunod lang sa isang alamat. We are following a Messiah. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Secondly, mga kapatid, hindi lang pinatunayan kung sino talaga si Jesus. The resurrection secures our hope. Amen? Let's be honest. Sino po ang nagsasabing mahirap ang buhay? Taas ang kamay. Amen? Life is hard. Para ako lang yata. Amen? We face sickness. Sino sa inyo nagsasakita na ang mga balakang? Amen? Yung mga ngipin natin, nagkakanda-ubos na. No? Nung isang araw, nasa dentista ako, nagpabunot ako ng ngipin. Di ba? Yung salamin ko, nauupuan ko, kaya wala akong suot na salamin ngayon. Kailangan kong magpagawa na uli ng salamin. Dati, ang yabang ko pa eh. Nung ako'y nasa seminaryo, sabi ko, ako lang yung walang salamin dito. Pero kalaunan, dumating po yung truth that I cannot deny na kailangan ko na magsalamin. Di ba? Life is hard. We face sickness. We face loss. Diba? Yung mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, namimiss natin, tama? Namimiss nyo ba sila? Amen, di ba? Lalo yung mga mahal na mahal natin. And in this world, we feel brokenness. Life is fragile. Amen? Sabi nyo nga, fragile. Ano ba yung fragile? Pag kayo'y nasa aeroplano, sasabihin sa inyo na nasa counter, meron po ba ditong nababasag o babasagin? I-declare mo yun eh. Pag sinabi mong oo, meron dyan na ganyan. Lalagyan po nila yun ng tape. Nakalagay doon sa tape, fragile. Ang ibig sabihin, ingatan. Kasi pwedeng mabasag, masira, madaling masira. Life can be fragile. Isang punta mo lang sa doktor, sabi sa'yo ng doktor, meron kang cancer, di ba? Meron kang tumor. Oo. Di ba? One phone call, one accident. Nung na-aksidente po kami ni Pastor Mercy, ang bilis eh. Isang iglap lang. No? Pag bulat po ng mata ko, nakahandusay ako sa karsada. Tapos yung kita ko po yung buto ko sa tuhod. Maputi yung buto ko sa tuhod. Ibig sabihin, okay pala ako. Kasi sabi diba, maitim ikaya, maitim ang budhi, maitim ang buto. Diba? Isang iglap lang. Ganun ang buhay eh. No? Isang iglap lang. One phone call, one visit sa inyong doktor. Diba? Minsan, diba, naalala ko yung apo ni Mami, diba, tumawag. Na-aksidente po si Johnson ba yung na-aksidente? Na-aksidente si Johnson. Muntik nang magulo. Ako, nangyari sa akin, muntik na ako magulo ka ng truck. No, nagpapastor ako sa Santa Maria. No? Isipin nyo yun, life is so fragile. Amen? That instant moment, that very moment, it can change everything. We spend our lives trying to outrun death, to delay death, to deny death. Yeah? For example, punta kayo sa memorial. Dati, anong tawag natin sa sementeryo? Na pansyon? Campo Santo. Pero ngayon tawag, Memorial Park. Ang ganda kayo, himlayan sa kalikasan. Di ba? Ang ganda pakinggan. Di ba? Tapos yung pong morgue, tawag? Funeral parlor. Di ba? Ano ba yung parlor? Hindi ba doon nagpapaganda? Di ba? Inano po natin eh. Pinapaganda natin eh. We try to outrun, to delay, to deny death, to distract ourselves from death. Umiinom tayo ng mga supplements, nag-exercise tayo, which is good naman. Okay, tama naman po yan mga kapatid. But in our very existence, every day, we feel the shadow of death. It's just around the corner. Amen? We all feel its shadow. Lalong-lalo na yung mga senior citizen. Amen? No? Lalo sa church, di ba? Pag nabalitaan natin yung mga kaibigan, kaedad natin, mga namamatay na, di ba?
So siguro sa isip natin, ako na kaya ang susunod. Di ba? Alam niyo yun? We feel the shadow of death. At ito nga po mga kapatid, the resurrection shouts. Ito yung sagot ng Panginoon. Death is not the end. O parang wala nag-amen doon. Amen? The resurrection is telling you today, it's telling you today, the death is not the end. Amen? The resurrection is the promise that death doesn't have the final word. Sabi mo sa katabi mo, death, come on, is not the end. Sa isang mananampalataya. Kaya nga sabi po ni Peter, sabi niya, 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya, he gives us a powerful reminder, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ng Father? At kailangan siyang purihin. Ito po ang sabi niya, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? Through the resurrection of Jesus Christ. Ano daw yung binigay sa atin? Ano daw ito? Ano to? Parang ang hina. Ano nga yun? Living hope. Amen? Ano po yung kabaligtaran ng living hope? Ha? Dead hype. Okay? But we have a living hope. Hallelujah! Yung pag-asa mo ay hindi patay. Ang pag-asa natin ay buhay. At ang pangalan ng ating pag-asa ay Jesus. Amen? Jesus is our living hope. Kaya nga, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na sa Kanyang dakilang kahabagan ay binigyan tayo ng bagong kapanganakan sa isang buhay na pag-asa dahil or sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sino sa inyo ang mayroong pag-asa ngayon? Sino sa inyo may buhay na pag-asa? Amen? Jesus gives us a living hope. Hindi lang ito wishful thinking. Na sana all, di ba? Sabi ng mga nadidinig natin, sana all. Kay Jesus, totoo yung sana all. Hindi doon sa nanliligaw sa'yo. Jesus is our living hope. Amen? That death is not the end. Amen? That death is not the final curtain. And now, the end is near. Wala namang mambabaril siguro dito, no? And so I face the final curtain. Di ba? But Jesus is our living hope. Amen? Jesus, sabi mo sa katabi mo, Jesus is my living hope. Amen? Jesus brought now and to eternity. No? Jesus is our living hope. Amen? Si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Si Jesus ang pag-asang para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang pag-asang para sa'yo. Si Jesus ay muling nabuhay, kaya yung pag-asa mo, sigurado. Yung pag-asa mo, tiyak. Yung pag-asa mo, mapagkakatiwalaan. Amen? Di mo yung katabi mo, kung yung sa katabi mo lang magtitiwala, naku, kawawa ka. Pero dahil kay Jesus, buhay ang ating pag-asa. Amen? Dahil kay Jesus, pinatunayan niya ang kanyang muling pagkabuhay, yung nananalig sa akin, sabi ng Panginoon, may pag-asa. Amen? Hallelujah! Jesus gives us a living hope. Amen? We have a bright future. There is hope. It is anchored in history. Binimbestigahan po ng mga journalists, ng mga historian, ito pong resurrection. At napatunayan nila, one agnostic, one atheist, by the way, he went out into an investigation of the resurrection to disprove it. Ito yung goal niya para ipawalang bisa, para patunayang ito ay alamat, gawa-gawa lang ng mga alagad. But at the end of his inquiry, at the end of his investigation, he came to a conclusion that the resurrection is real. Amen? Based on evidence.
based on testimonies, based on history, the resurrection is real. Therefore, we have a living hope. Si Bernardo Carpio, hindi totoo. Di ba? Si Malakas at si Maganda, hindi totoo. Di ba? Yung mga kwento-kwentong nadidinig natin, how we wish na totoo yon. Pero ito ang totoo. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay. At si Jesus ang nagbibigay ng buhay na pag-asa sa ating lahat. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Amen? He is your hope. Jesus is our living hope. Hallelujah! Kaya hindi na tayo takot Hindi na tayo nangangamba. Dahil alam nating tayong lahat ay may buhay na pag-asa. Amen. If Christ has not been raised, ang sabi po ni Apostol Pablo, walang kwenta. Punta na lang tayo sa Boracay. Magpasarap na lang tayo doon. Punta na lang kayo sa Puerto Galera. Huwag na kayong umaten kung si Jesus ay muling nabuhay. Kasi wala rin pala Pero ito po, sabi po ni Apostol Pablo sa talata natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 17, if Christ has not been raised, your faith is useless. It's, sabi sa English, futile. No? It's useless, inutile. Natuklasan ko lately na yung word na inutile pala is a direct translation ng English. No? Sa English siya, inutile. Sa Tagalog, inutil. Kung si Jesus ay muling nabuhay, yung pananampalataya mo, inutil. Walang kwenta. Kung siya hindi muling nabuhay. Ang sabi niya, nasa kasalanan pa rin kayo. Binawi naman niya sa verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi inutil yung pananampalataya natin. Amen. Hindi siya walang kwenta. Napakahalaga pala. Kasi nananampalataya ka sa hindi patay na Diyos. Di ba nung tayo po ay charismatic pa, lagi natin kinakanta, buhay, buhay, buhay kailan paman, si Jesus ay buhay, buhay kailan paman, di ba? Buhay, buhay, buhay kailan paman, si Jesus ay buhay kailan paman. Ayon, hindi inutil yung ating pananampalataya. Hindi po walang kwenta. May kwenta, may halaga. Yung pananampalataya natin kasi si Jesus ay muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay po ay nagpapatunay na ang kamatayan is not a period. Death is just a comma. Ano ba ibig sabihin? Sa mga nag-aaral ng grammar, pag sinabing period sa sentence, anong ibig sabihin nun? Ate LJ, pag sinabing period sa sentence, and na yun, tapos na yun. Pero pag sa sentence, imbis na period, kama lang. Ano ibig sabihin? Pansamantala lang. Temporary pause. Pero meron pa siyang kasunod. Amen? Ganon ang kamatayan. Pansamantala lang. Pero meron pang kasunod. But wait, there's more. Amen? Amen? There is more. Amen? There is more. Death is not a period. It's a comma. It means that grief may last for the night, but joy comes in the morning. Yung mga namatay tayong mga mahal sa buhay, there will be a reunion. Amen? Gusto niyo ba na mangyari na yung reunion? Okay? It means that joy will come. Amen? Because Jesus rose, we can rise too. At ito, pinakamaganda. Dahil walang laman ang libingan. Alam niyo kung bakit walang laman ang libingan? Sabi mo sa katabi mo, alam mo kung bakit walang laman ang libingan? Turo mo yung puso mo. Turo mo yung puso mo. Ayan. Ayan. Bakit walang laman ang libingan? Kasi nandyan. Sa puso mo ngayon. Si Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Because the tomb is empty, pwede niyang punuin yung ating puso. Amen.
Because the tomb is empty, Jesus is now in our hearts. Kung nanatili po siya doon sa libingan, wala siya sa puso mo ngayon. Nakukuha mo? Kung nanatili siyang patay, wala siya dapat sa puso mo. Pero dahil siya'y muling nabuhay, kaya ngayon si Jesus ay nasa puso mo. And that gives us hope. The resurrection secures our hope. Pangatlo po, dito tayo magtatapos. The resurrection empowers our present. Meron pala siyang benepisyo sa atin ngayon. Right now. Sa kasalukuyan. Amen? Let's bring this closer to home. Because Jesus is alive, we don't just have hope for the afterlife. Ang pag-asa natin yung sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero ito maganda. Pwede kang bigyan ni Jesus ng buhay bago pa ang kamatayan. Our hope is not just for heaven. Our hope is that here on earth, heaven starts sa buhay mo ngayon. Amen? Ito po mga kapatid, Jesus gives not only life after death, but He also gives life before death. Parang di kayo naniniwala doon. Ang sabi ni Jesus, binibigyan ko kayo ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Saan nyo makikita yon? John chapter 10, verse 10. I have given them life that they may have it to the fullest. Ang ganda sa pagkakatagalog, di ba? Nagbibigay ako ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Kailan aayusin ni Lord ang buhay mo pag nasa langit ka na? Hindi. Andito ka pa lang sa mundo dahil si Jesus ay muling nabuhay, inaayos na niya ang buhay mo. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, binabago ka niya araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Diba ganun? Because of Jesus, hindi mo lang na-enjoy yung buhay pagkatapos ng kamatayan. Pwede mo ma-enjoy yung buhay ngayon even before death. Amen? Ay, Pastor, aayos ang buhay ko pag nasa langit na ako. Hindi, kapatid. Ngayon mismo, pwede mo na ma-enjoy yung blessings ng Panginoon sa buhay mo. Amen po? Bakit? Buhay siya! Pero ito, nalulungkot ako. May mga Kristiyanong nabubuhay na parang patay pa rin si Kristo. Nabubuhay sila na parang araw-araw ay Biyernes Santo pa rin. Tingnan mo yung katabi mo. Ang pagbumuka, pang-Biyernes Santo pa rin. Pag kinumusta mo, kapatid, kumusta ka na talaga? Parang yung manok na natungro, manok na napeste. Wala ka man lang makitang yung sigla. Wala ka man lang makita, hindi mo makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Kumusta ka na? Ito po. Kawawa po ako. Parang hindi na muling nabuhay. Parang si Jesus na natiling patay. Pero ito po mga kapatid, kung si Jesus ay muling nabuhay, hindi ka na mabubuhay sa Biyernes Santo. Mabubuhay ka na araw-araw, linggo ng pagkabuhay. Amen! Pag kinumusta ka, talagang nangihina ang iyong katawan. Totoo yun, sabi ni Apostol Pablo. Pero lumalakas ang iyong espiritu. Amen! Parang sila Kuya Michael, laging malakas ang espiritu. Amen. Sa lahat, laging malakas ang espiritu nito di ba? Di ba? Nabubuhay ka dahil si Jesus ay buhay. Ngayon, yung buhay mo ngayon, pinamumuhay mo na sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa iyo ng lakas, ng buhay, ng kagalingan, ng pagtatagumpay. Hindi ka natalunan kasi yung sinusundan mo, yung pinananaligan mo, hindi talunan. Yung sinusundan mo kahit kamatayan, tinalo niya Pero ikaw ngayon at tagasunod niya, eto,
May kasamang hikbi pa eh. May kasamang ano pa eh. May kasamang konting parang sinora honor na isang luha. Walang himala. Ang himalay nasa puso ng tao. Mali siya doon. Mali si Elsa doon. Kasi may himala. Kung napanood yung pelikula na yon na Himala. Sino napanood na yung pelikulang Himala? O napanood ko yun, batang-bata pa ako. Tuwing mahal na araw, pinapalabas yun nung bata ako. Yung worldview doon, although religious ang motive, pero makikita mo sa pelikulang iyon na parang walang Diyos. Oh, parang inutil ang Diyos doon sa pelikula na yon. Kaya nga sabi ni Elsa pala doon sa karakter niya, walang himala. Pero ito mga kapatid, si Jesus ay muling nabuhay. Ito ang pinakadakilang himala sa lahat. Amen. May himala. Sabi mo sa katabi mo, may himala! At ito maganda, ang himala ay nasa puso ng tao ngayon. Si Jesus ang atin pong himala. Amen? Wala namang babaril siguro dito kasi doon sa kwento. Doon sinabi ni Elsa na walang himala, may bumaril sa kanya. Yeah. So ito po mga kapatid, mabuhay tayo dahil si Jesus ay muling nabuhay. May pag-asa, may katiyakan, may buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Buhay na may problema pero may buhay na pagtatagumpay. Kasi buhay ang ating pag-asa, buhay ang ating Panginoon. Di ba yung katabi mo, makukonvince ka ba pag nakita mo yan, yung pagmumukha niyan, na si Jesus ay muling nabuhay. Pag si Mami nakikita ko, pag bumabati si Mami, sabi ko, no, talagang buhay si Lord. Hallelujah! Yung pag nakita ka, pag binati ka, sasabihin sa'yo, buhay talaga si Lord kasi ang laki ng ginawang pagbabago sa buhay nito. Di ba? Dati lulugo-lugo tayo. Dati ang pangit natin eh. Sabi sa kanila, dati ang pangit mo eh. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, nasa puso mo ngayon. May himala. Amen? We have the power and the resurrection power. Yung inawit natin kanina, the resurrection power of Jesus is living in us. It is alive in me. Minsan kinakanta lang natin, pero wala lang. Nakuha nyo? Pag kinanta nyo, namnamin nyo. Pag kinanta nyo, talagang, ang sabi, i-actualize nyo yung inyong kinakanta. The resurrection power of Christ. Rise in me. The living power of God. The Holy Spirit, who is the Spirit of the resurrection. Amen? Jesus gives not only life after death, He gives life before death. A life filled with meaning, a life filled with purpose, a life filled with courage. Pastor, nangihina ba tayo? Manghihina tayo, pero may paghuhugutan tayo ng lakas. Paminsan-minsan manlulupay-pay, pero pag tumakbo tayong pabalik sa ating Ama, lumalakas tayo. Paminsan-minsan nadadapa, pero bumabangon, di ba? At tayo'y nagpapatuloy kasi buhay ang ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ipamuhay natin ang resurrection. Minsan isang araw lang yung Biyernes Santo, pero dapat araw-araw ay linggo ng pagkabuhay. Amen? Dapat araw-araw pinagdiriwang natin na si Jesus ay buhay. Mabuhay ka na parang nabuhay siya muli sa mga patay. Yung iba nabubuhay na parang nanatiling patay ang Diyos. Walang pag-asa, walang pagbabago. Madilim. Wala kang makita, wala kang maaninag na pag-asa sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Pero dahil buhay ang Panginoon, buhay ang ating pag-asa. Amen. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Huwag nyo nang hintayin pa ang langit para tamasahin nyo yung pagpapala ng langit. Dito pa lang sa mundo.
pwede nyo nang maranasan yung buhay na ganap, buhay na may layunin, buhay na may kahulugan, buhay na may katapangan, buhay ng may pagtatagumpay. Dahil kay Jesus, siya'y muling nabuhay. Amen. Ang sabi nga po, Romans chapter 8, verse 11, the Spirit, sino raw? Say it. The Spirit, inawit din natin kanina. The Spirit who raised Jesus from the dead. Ano daw ang ginagawa ngayon ng Holy Spirit? He's living in you. Sabi mo sa gano'n na yung dibdib mo. Knock, knock. Who's there? Holy Spirit. Amen. Pag kinatok mo yan, knock, knock. Who is living in you? The Holy Spirit. Alam nyo po ba, hindi lang masamang espiritu ang sumasanib. Di ba? Ito pinakamagandang sanib sa lahat. Nung nanampalataya ka kay Jesus, sumanib sa'yo. Tama ba yung word na yon? Hindi nga sanib ang word natin eh. Ang word natin ay puspos. Pero sa Bisaya, pangit ang puspos. Masunod. Okay? Sa Tagalog, okay lang. Hindi tayo, yung sanib, negative eh, ang connotation. Pero ito, pinuspos tayo. At ito pa, mas maganda, nanahan, nakatira sa atin ang banal na Espiritu. Amen? No? Sino nakatira sa inyo? Banal na Espiritu. Ano ba ginawa ng banal na Espiritu? Binuhay niyang muli ang Panginoong Jesus. Amen? At siya ngayon ay nakatira sa ating mga puso. Amen? At dahil nakatira siya sa iyong puso ngayon, hindi na ikaw dinidipay ng iyong nakalipas. Dati lasenggo ka, hindi ka na lasenggo ngayon. Bakit? Kasi nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. Dati ikaw ay marumi, nilinis ka na ng Panginoon. Amen? Dahil nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. Dahil ang Espiritu ng Diyos na buhay ay nasa iyo, your failure is not final. Amen? Your failure is not final. Your brokenness is not permanent. You are not stuck in your sin. You are not powerless in your struggles. There is healing. Amen? The same power that raised Jesus is available to you today. Not tomorrow. Not next year. The same power that raised Jesus from the dead is available to you today. The power to forgive, the power to transform you, the power to restore you. Because of the resurrection, God's grace is real. Amen? Forgiveness is real. Change is possible. Change is possible. Kaya nga tayo sumasamba eh. When we gather, we don't worship a martyr. We don't mourn a martyr. When we gather, we worship, we serve, we give, we love, we live with purpose. When we gather every Sunday, we gather not to mourn a martyr. Yung mga tiga sanlibutan, nagluluksa sila. Pero tayo, panandalian lang ating pagluluksa. Well, we gather to celebrate the risen King. Amen! And we follow the living Savior. Hindi patay ang sinusundan natin. Ang ating hari namatay, pero ngayon ay muling nabuhay. Siya'y buhay. Amen? Si Jesus ay buhay kailanpaman. Amen? And we follow the living Savior. Amen? Sa paglinggo, nagdiriwang tayo. Di ba? Masaya yung ating awitan. Bakit? Hindi katulad sa sa pagsamba ng iba na talagang araw-araw parang Biyernes Santo no? Talaga napaka-solemn, napakatahimik. Pero tayo, bakit may mga drums tayo? Ba't may combo-combo tayo? Celebration Hindi tayo nagluluksa. Nagdiriwang tayo kasi ang ating Diyos ay buhay. Amen? Ang ating Diyos ay buhay. Amen? We celebrate the risen King and we follow the living Savior. Batayaw na. Yan.
If the resurrection is real, ito po mga kapatid, it demands something from us. It demands more than belief. It calls for responses, relationship, and renewal. Balik ako doon sa kwento ko, dito ako magtatapos. Back to the moment I last saw my grandmother, nung huli ko siya nakita. Yung bawat siya, sabi niya, pinakikinggan ko mabuti kasi alam ko huli na yon. At totoo nga, huli na nga. I hold on to her words, knowing that those were the last that I will hear from her. But you know what? I also hold on to something else. Kasi pastor na ako nun, Kristiyano na ako nun. Guess what? Ano yun? Starts with H, ends with E. Hope. I hold on to hope. Amen? Ano yung hope na yan? Hope that Jesus defeated death. Amen? Hope na itong lola ko, mamatay man siya ngayon, pero darating ang araw, magkikita uli kami. Amen? Pero lola, wag mo na ngayon. Ha? Amen? Hope that we will meet again, that we will have a reunion in heaven. Hope that the story doesn't end in the grave. Nung nilibing namin siya, hindi yun yung katapusan niya. Hindi yun yung huling hantungan niya. Amen? Hindi yun yung conclusion ng kwento. Hope that death does not win. Why? Because Jesus wins. Amen? Jesus wins. At ito po, itong hope na ito, it's not just for me. This hope can also be yours. Amen? If the resurrection is real, it demands more than belief. It calls for a response. It calls for a relationship with the living God, with Jesus. And it calls for renewal. Believe the truth. Trust that Jesus is alive. Amen? And live the resurrection today. Let His resurrection change you, your decisions, your relationships, your future. Dahil buhay siya. He has a hold, He has a right over me. And then, let us proclaim. Let the whole world know that we have a God who is mighty to save. That the tomb is empty and our hearts are full. Amen? And that our hope is alive. Amen? That we celebrate a risen Savior, that we walk with Him daily. Amen? With confidence, with courage, and with joy. Hallelujah! Amen. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. And Jesus is alive, and that matters every day. Amen. Tayo manalangin, tayo. Hallelujah. Because Jesus is alive, it matters today. Taas natin ating mga kamay. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus, aming pong hari, aming pong tagapagligtas. Dahil siya'y nabuhay na baguli, kami ngayon ay may pag-asa, kami ay may kalakasan, kami ay may kagalingan, kami ay may katagumpayan, Panginoon. O tinataas po namin ang kanyang dakilang pangalan. Hindi kami sumusunod sa isang patay na relihiyon. Sumusunod kami ngayon sa isang buhay na Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming liwanag, Ikaw ang aming tagumpay. At ngayong araw na ito, ipinapahayag namin na wala ng kapangyarihan ng kasalanan sa aming buhay, wala ng pangilang kamatayan, wala ng kadena ng kahapon na pumipigil sa amin. Nilagot mo na ang tanikala, Panginoon. Dahil nabuhay ka, kami rin ay magtatagumpay. Dahil nabuhay ka, ang aming mga sugat ay maghihilom. Dahil muli kang nabuhay, ang aming takot ay pinapalitan mo ng pag-asa, ng pagtatagumpay, ng pananampalataya.
Oh, hallelujah. Banal na Espiritu, salamat po. Punuin mo po kami ng iyong presensya sa araw na ito. Punuin mo po kami ng tapang na ipahayag ang Panginoong Hesukristo. Punuin mo po kami ng biyaya upang mamuhay ng may pagsunod, ng may kabanalan sa oras na ito sa amin pong buhay. Oh, dakilang Diyos, iniaalay po namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga pamilya, ang aming mga pangarap, maging ang aming iglesia. Lahat ay para sa iyo. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, kami mabubuhay. Hindi po kami susuko, hindi kami manghihinawa, hindi na kami babalik sa luma naming pagkatao. Kami lalakad na sa tagumpay, sa liwanag at sa pag-ibig ng aming buhay na Diyos, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin, ito po ang aming hiling, sa pangalan ni Jesus na buhay at makapangyarihan, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas, Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus!